Ano pong update sa latest incident ng umunoy pangungupit dyan po sa NAIA, Yusek? As of today po, Aljo, natapos, actually as of yesterday, natapos na yung fact-finding investigation o yung pre-charge investigation namin. So, formally po na isampa na po yung administrative case against doon sa mga involved. Admin case, wala bang criminal aspect dito, Yusek? Sa part po ng OTS, ang kaya po namin as of now is yung administrative case, but we will also aggressively pursue yung filing of criminal case. So, kasama naman namin dyan PNP ABSE Group, saka yung airport police, in coordination with the prosecutor's office. Okay. Ano pong paliwanag ng 3 personnel na sinasangkot sa insidente? Ano po ang tugon nila dito? Kung maikwento ko lang ng konti, go ahead po. Paano nangyari. Nangyari po ito noong September 8 pa. Opo. Saan duman po itong Chinese passenger sa ating checkpoint dyan sa Terminal 1. So, tama naman, na-observe naman yung tamang procedure ng pagkakandak ng search. Dahil po yung pagka-doubtful yung ating operator, magre-request po siya na yung bagahe ay isa-subject po sa manual inspection. At nakita naman namin sa mga recover namin na video, tama naman yung pagkakandak ng manual inspection. Opo. Kaya lang, nung nakaalis na po yung yung pasahero, mga ilang minuto lang po, bumalik siya sa checkpoint at nagreklamo na siya na nawawala na yung kanyang $300. At dito sa pagkakataon nito, ayon sa aming proseso, lalapit po yung aming checkpoint supervisor. Tatawagin na rin po namin yung aviation security, PNP Aviation Security Group na personnel na nakadestino din sa aming checkpoint, at saka airport police, kasama na yung airline representative. Okay. Ito bang itong CCTV footage, yung pinasok ba sa bibig ng babaeng personnel, talaga bang pera yon? Ano ba ito? Pagkain o pera? Ano po sabi niya? Doon sa nakikita natin, nag-circulate na mga pictures sa video, hindi masyado maliwanag. But kung itong lahat na mga video footages na pinagsama-sama namin, kasama na yung mga statements ng mga tauhan na nakuha na ng ating mga investigator, kanilang recommendation, i-file na natin yung administrative case dahil base doon sa ebidensya kanilang nakakalap, ready ito daw stand. Pero unang-una, bawal pong kumain po dyan, di ba, sa work area. Tama ho ba? Tama po, sir. Doon sa ating procedure, mayroon na po siyang violation talaga dahil bawal po sa aming regulasyon na kakain dyan sa checkpoint namin. Oo, nakakalungkot lang dahil kung totoo ito, nadadamay po yung mga matitinong mga personnel ng OTS. Tama ho ba? Tama po, Aljo. Pero kasama pa rin ito sa pinatutupad namin na internal cleansing program na kung saan pag mayroong incidenting ganito, aggressively po, ito talagang pinupurso namin. Kasi noong araw, pag nakaalis na yung mga pasahero, parang pinababayaan na po. So ngayon po, ang ating polisiya, hindi po kami titigil hanggang hindi namin makita yung totoong nangyari. Kaya nung makalap namin ng lahat ng ebidensya, September 14 na po, nung mabuo ng ating mga investigators, doon po na nila nakita na pwede silang mag-recommend na i-file na yung administrative case. So pending sa resulta ng investigation, ngayon meron na po silang kasong kakarapin, administratively sila po ay suspended. Ano ba ito, mga regular o contractual na mga empleyado po ng OTS? Ito pong directed by ng contractual employee na 7 years na po siya nandito sa OTS. 7 years. So, pero wala naman siya mga previous involvement, wala namang dating report sa kanya na involved siya sa mga katiwala sa aming opisina. Oo po. Magkano ba sweldo nila dyan, sir? Ito, itong si ate. Itong particular screening officer namin yung babae. Nakita natin lumunok. Salary grade 4 lang po siya. Medyo yun ang aming
entry as of today. So more or less mga 16,000 pesos po ang kanila. Magkano ho? 16? 16,000 po. Oh, maliit. Pero hindi po dahilan yan para magnakaw ng pera. Kung totoo kung totoo talagang yung nilunok niya pera. Opo, hindi po maging dahilan yun. So, maging para kumuha tayo ng katiwalaan. Pero gusto ko rin sabihin na yun, na ito namang tema sa mababang sahod, binigyan na ito ng tugon ng aming department at ng Department of Budget dahil baka malapit na approve yung aming recommendation na upgrading ng salary grade. Magkano po? Magkano ang nirecommend ninyong taasan? Magkano itataas sa sweldo nila? Yung entry level san, pwedeng halos pareho ng mga pulis, mga salary, entry level salary grade at least 10 sana. Salary grade 10, so mga 20 plus, 20,000. Magkano yan? 30,000 pesos po yung 25,000 pesos. Mahigit na po ngayon, alam ko, Aljo, almost 30,000 siguro, mga ganun po ang entry level. Okay. Kumusta po moral ngayon na matauhan nyo dyan sa NAIA matapos ang insidenteng ito? Medyo malungkot po yung ating karaming matauhan natin dahil naman sa mga members ng OTS gusto pa rin gumawa ng mabuti. Kaya medyo malungkot po sila, pero yun pa ang aking encouragement sa kanila. Sa halip na malungkot tayo ay we will make this as a challenge na tayo talaga magkaisa para once and for all mawakasan na natin itong problema. Opo. At saka, Yusek, alam ng mga empleyado na nagkalat naman ang mga CCTV dyan. Yan ang problema. Bawal kumain sa loob. Kumain siya. Nahuli. Kuwang-kuha ng CCTV. Ang question pa doon, talaga ba pagkain o perang papel yun? Yan ang problema In fact, hanggang talagang tinatanggi pa rin niya na kumuha siya ng pera. Tinatanggi niya. Oh. So nasan na po yung Chinese national? Paano po natin makokontak yun kung i-pursue natin yung kasong kriminal? Sir, initially, nag-aaral po yung ating mga investigators na ngayon. Katulad ng sabi ko, in coordination with the PNP Group. Alright. Kung pwede ba yung napila pa niya na meron kasing proforma complaint sheet, dyan baka initially, baka. So hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita yung $300 ng Chinese national? Wala na talaga? Hindi na po na-recover, sir, kasi katulad ng nasabi ko. Nangyari, nabuo lang namin yung aming investigation. September 14 na, so medyo ilang wala na yun. Wala na, siguro lumabas na. Nailabas na yung kung ano yung kinain niya. Hindi na po natin. Ay, nako. Abiso na lang po sa publiko, Yusek, no? Lalo na ang mga biyaherong nagtutungo sa NAIA. Yung mga biyahero natin na pupunta diyan sa airport. Aljo, gusto namin iparating sa ating mga kababayan na ang inyong Office for Transportation Security hindi pa kami titigil para ubot na po namin itong mga tiwali sa anay while it is a challenge today, but in the near future siguro, Aljo, baka dahil puspusan po yung aming pag-implement internal cleansing program. Marami naman tayong mga Yes, sir. Naintindihan natin. No? Marami pong mga magagandang ginagawa at ginawa na ng mga matitinong personnel ng OTS po dyan. Nagsoli ng malaking pera, ng cellphone, nafi-feature naman po yan sa TV at radyo. Pero ito na naman, backlash na naman, parang sampal na naman sa atin ito. Siyempre, ang pangit po ng imahe ng Pilipinas, lalong-lalo na mga dumadayong turista kapag ganito po ang nangyayari sa ating mga insidenteng ganito. Opo.